Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Pagdating sa feng shui mga kapakbet, hindi lang ito basta-basta pag-aayos ng mga pwesto ng gamit, kundi nakapaloob din dito ang enerhiya ng paligid, astrology, itsura at hugis ng mga gamit at iba pa. Kapag alam mo ang mga ito, madali mo lang i-feng shui ang inyong bahay. Ngunit, paano naman kung wala kang masyadong alam pagdating sa feng shui? Kaya mga kapakbet, sagot ka na namin dahil ituturo ko sa inyo ang 5 must-know feng shui rules na applicable sa lahat ng bagay. Kapag hindi pa rin ganito ang ayos ng inyong bahay mga kapakbet, isa na itong bad feng shui at ang bad feng shui house ay may dalang masamang epekto sa aspeto nyo sa buhay, pinansyal, pag-ibig, swerte, success at kalusugan. Una, malinis na bahay. Ang number 1 tip para maging good feng shui ang bahay nyo mga kapakbet ay dapat pinapanatili nyo ang kalinisan ng inyong bahay o sa English ay tinatawag na decluttering. Makakatulong ang paglilinis sa bahay mga kapakbet para dumaloy ng maayos ang enerhiya sa loob at maalis lahat ng mga negative energy. Diba kapag malinis ang bahay, aminin natin napagkasarap sa pakiramdam dahil nakakaikot ng maayos ang positive chi sa loob. Nakakapagod man maglinis pero worth it ang isang malinis na bahay mga kapakbet. Makakatulong din ang paglilinis upang matanggal ang anumang humaharang sa swerte, yaman at mabuting kalusugan nyo sa bahay. Gayon na rin ang mga bagong oportunidad. Ikalawa, maayos at hindi masikip ang front door ng bahay. Pagdating sa feng shui mga kapakbet, isa sa pinakaimportanteng parte ng bahay ay ang front door ng bahay. In feng shui, ang front door ng bahay ay tinatawag na mouth of chi dahil dito pumapasok ang chi or energy galing sa labas ng bahay. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Kaya naman mga kapakbet, para maging good feng shui ang bahay nyo, dapat ang front door nyo ay maayos at hindi masikip. Halimbawa, maraming nakaharang sa front door ng bahay katulad ng mga puno, sapatusan, basurahan at iba pa. Ito ay gagawa ng harang at hindi makakapasok ang swerte at energy galing sa labas ng bahay mga kapakbet. Same situation mga kapakbet, kapag ang front door ng bahay ay masikip, hindi makakapasok ng maayos ang energy galing sa labas. Number 3, hindi magkatapat ang front at back door ng bahay. Kapag hindi magkatapat ang front door at back door ng bahay nyo mga kapakbet, isa itong good feng shui house. Ngunit kung magkatapat mismo ang front door at back door ng bahay, yung tipong pagkapasok mo ay tapat na tapat mismo ang back door, isa itong bad feng shui house. Kapag kasi ganito ang posisyon ng inyong mga pintuan sa bahay mga kapakbet, hindi makakaikot agad ang swerte galing sa labas dahil ito ay lalabas agad mula sa backdoor ng bahay. Pagkapasok, lalabas ito kaagad at dahil dito, maaaring mabilis ding maubos ang pera at mga ipon nyo. Kung ganito na ang posisyon ng inyong mga pintuan sa bahay mga kapakbet, gumawa ka ng partition o hindi kaya ay magsabit ng mga crystals para mapigilan ang kamalasang dala ng ganitong posisyon ng front at back door sa bahay. Ika-4, ang kama at ang lamesa sa bahay ay dapat nasa command position. Kapag ang kama mo sa bahay mga kapakbet ay in a coffin position, hindi ito good feng shui house. Kaya naman, isa sa mga dapat mong malaman pagdating sa feng shui rules ay ang tinatawag nating command position. Kapag sinabi nating command position, isa lang ang ibig sabihin nito. Nakikita mo kaagad kung sino ang pumapasok sa isang silid.
Halimbawa, sa kwarto ng bahay, kung ang kama mo ay nakadikit sa pader ng kwarto at hindi nakatapat sa pintuan, ay wala sa ilalim ng bintana. Ngunit, tanaw mo pa rin kung sino ang mga pumapasok. Isa itong command possession. Halimbawa naman sa lamesa nyo sa bahay kapakbet, kapag ikaw ay uupo at nakatalikod ka sa pintuan ng bahay nyo, hindi ito command possession dahil hindi mo nakikita kung sino ang pumapasok. Kaya naman, para ito ay maging command possession, ilagay ang lamesa malapit sa dingding para may suporta at dapat kapag uupo ka, tanaw mo kung sino ang mga pumapasok. Ikalima, properly install lighting sa loob at labas ng bahay. Isa rin sa mga practical feng shui rules mga kapakbet ay ang paglalagay ng ilaw sa loob at labas ng bahay. Kapag madilim kasi ang bahay, malas ito. Ito ay nangangahulugan na madali kayong kapitan ng negative energy at bad entities dahil madilim ang bahay nyo. Walang kaliwa-liwanag. Kaya naman, kung sa tingin nyo madilim ang inyong bahay, sindihan ang mga ilaw or maglagay ng bagong ilaw. Kapag sa umaga naman mga kapakbet, mas mainam kung ang ilaw ay nanggagaling mismo sa sinag ng araw para sa vitality ng bahay at sumigla ang positive chi na nasa loob at magbibigay ng mga magagandang biyaya sa inyo. Di ba ang dali lang mga kapakbet? Alam mo na ngayon kung ano ang 5 must know feng shui rules. Kahit maliit lang ang bahay mo o ikaw ay nag-uupa, applicable ang mga nabanggit. Kung walang kama, no problem, basta ina-command possession kayo kapag natutulog. Kapag taliwas sa mga nabanggit ang ayos ng inyong bahay mga kapakbet, hindi ito good feng shui house. Kaya naman, i-check nyo na. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.